ko napigilang umiyak na ihatid ako ni Gab sa bahay. Sobrang daming pangyayari. Hindi ko na alam, hindi ko na nasundan. Ang alam ko lang, hinila na ako ni Gab at naiwan si Kenzong wala akong pakialam sa kanya. Isabel, tawag ni Gab. Hindi ko siya tiningnan. Ang pagkarinig sa pangalan na yon ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ngayon. Ngayong naaalala ko ng lahat. Thank you. Medyo paus na sambit ko. Hindi ako makamove on. Ako si Malia. Nawalan ako ng memorya. Pinagaling ako ni Gab. Cancer-free na ako ngayon. Ang daming nangyari. Parang pinanganak ako ulit. Parang ibang tao na ako. I am completely different. Nakakaalala ka na? Marahan at maingat na tanong niya. Napabuntong hininga ko. Hindi ko alam kung saan na magsisimula. Ako si Malia Mercado. Sabi ko. Wala akong asawa. Paano kita mapapatawad sa pagkakataong ito, Kenzo? Paano kita nagawang patawarin noon? It's so hard. Mercado. He murmured. I cleared my throat bago tumingin sa kanya. Kenzo Del Mundo is right then. Ikaw si Malia? Maingat na tanong niya. Diretso ko lang siyang tiningnan. I did not answer. Nakatitig lang ako sa kanya. I don't want to say anything. Bumalik muli sa alaala kong lahat. Nang mamatay ang aking ama, nung nilagay ako ni Don Del Mundo sa sitwasyon na wala akong choice kung hindi tanggapin ang alok niya. Panlalait ni Kenzo, ang mga iyak ko. Paano ko nagawang kayanin yun noon? Hindi ko ba naisipang patayin ang sarili ko? Sabi ko bago pumikit ng mariin. Malia, he murmured. Rinig kong panghina ng boses niya kaya binuksan ko mga mata niya. I found him looking at me, tulala siya tila wala sa sarili. Naalala ko lahat ng ginawa niya para sa akin. Paano ko siya pasasalamatan? Paano? Hindi ako asawa ni Kenzo, bulong ko. Dumaan ang pagtataka sa mukha niya. Napahinga ako ng malalim bago dahan-dahan at detalyadong sinabi sa kanya lahat-lahat. Dahil kung may pagkakatiwalaan man ako ngayon ay siya yun. Bakit ba ngayon ko lang siya nakilala? Kailangan ko ng anghel na katulad niya sa buhay ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Wala akong pinalampas. Sapat ng tiwala ko sa kanya para ibahagi ito. May tiwala ko sa kanya, iniligtas niya ako. Utang ko sa kanyang buhay ko. Deserve niyang malaman ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko nasabi lahat sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko nakaya. Nagkaroon ba ako ng lakas dahil sa lahat na nangyari? What? Hindi makapaniwalang sambit ni Gab matapos kong masabi ang lahat. I smiled sadly. Tangin na siya. Nagmura siya bago ako niyakap ng sobrang higpit. Natigilan ako pero maya-maya'y hinayaan ko siyang yakapin ako at hinayaan kong init niya na i-comfort ako. Thank you, I said while he's still hugging me. Siguro patay na ako ngayon kung hindi niya ako nakita. Paano na lang kung si Kenzong nakahanap sa akin? Hindi ko alam. Naalala kong sinabi ni Don Del Mundo, hindi ko mapapatawad ang pamilya nila ngayon. Ginawa nilang impyernong buhay ko. Kahit si Kenzo hindi karapat-dapat sa aking kapatawaran. Kulang ang sariling patawad. Kulang na kulang. Kulang na kulang sa lahat ng mga naranasan ko. Bakit ba hindi ako nakahanap ng lakas ng loob noon? Bakit ko hinayaan ang sarili ko magdusa? Anong plano mo ngayon? Tanong ni Gab. Humiwalay ako sa pagkakayakap niya saka dahan-dahan na umiling. Hindi ko alam, sabi ko. Stay here with me. Poprotektahan kita. Sabi niya kaya mas lalo akong umiling. No, hindi pwedeng madami ka sa mga problema ko sa buhay. Sapat ng ginawa mo sa akin, Gab. Laking pasasalamat ko na nakilala kita. Hindi ko kayang makita kayong nahihirapan dahil lang sa tinulungan niyo ko. Tama ka, evil si Kenzo at nagagawa niya lahat ng gusto niya, sabi ko. Sinubukan kong hanapin ang dahilan kung bakit ako nahulog sa kanya. Bakit? No, hindi ka alis dito. I will do everything to help you. Matigas na sambit niya kaya nanghihina ko siyang tiningnan. This is my life. And I am here. Hindi ka na mag-iisa. Sabi niya kaya napaawang ang mga labi ko sa gulat. Hindi ako nakasagot doon kaya ngumiti na lang ako ng marahan. Marami na ako na-encounter at alam kong malalampasan kong lahat ng ito. Tinatanong ko sarili ko ngayon. Bakit kailangan kong maranasan ng mga ito? Nararanasan din ba ito ng ibang tao? Baka nararanasan na rin nila pero iba. Pero sigurado ako na hindi lang ako ang nahihirapan. At ang kailangan ko lang gawin ngayon ay maging matigas. Kailangan ko maging matatag. 2 araw akong nanatili sa bahay ni Gab. Hindi niya ako pinalabas. Nag-check up siya sa akin and gladly
I am already fine. Pero sinabihan niya ako magstay dito kaya ginawa ko. Dahil alam ko sa sarili ko na kailangan ko rin magpahinga matapos kong malaman na isang bagsakan lahat ng alaalang nakalimutan ko. Ang bigat sa ulo, ang bigat sa pakiramdam. Ginugol ko ang aking mga araw sa pagtatanim na higit pang mga sunflower at pagbabasa ng mga libro. Munti ko na makalimutan na may problema pa nga akong kakaharapin. Naalala ko lahat ulit na hindi pa ako tahimik na umuwi si Gab at nakita kong katulong niya na nag-e-empake ng gamit. What's happening? Magbabakasyon kayo? Tanong ko sa mga ito kahit pa may naisip na ako. But I want to deny it. I want to gaslight myself. Let's talk late, Isabel. Sabi ni Gab bago binigay sa dalawang maid ang isang maliit na envelope. Salamat po. Sabi nila sa katuluyang umalis ng bahay. Kunot-not ng lalaki mga matang napatingin ako kay Gab matapos yun. I am planning to go abroad and work there, he said. Mas lalo ako nagulat dahil doon. What? Siya'y napabuntong hininga. I will be very honest. Wala akong mahanap na trabaho dito dahil teritoryo ito ni Del Mundo. Napaawang ang mga labi ko at napasinghap ako. Kalaunan na yumuko ako sa kalumunok. I need to go on with my life. Babalik ako ng Zamboanga, Gab. Mahinang sabi ko. Dahil doon ay mabilis niyang hinawakan ang kamay ko. No, you'll come with me. Isabel, Malia, I don't know. Naguguluhan na sambit niya kaya tininan ko siya ng diretso sa mga mata. Thank you so much for everything. Pero naisip mo ba na hindi mo naman nararanasan na lahat ng ito kung hindi dahil sa akin? Baka may trabaho ka pa ngayon. Baka walang problema si Diego sa kumpanya niya. Ano susunod? Mawawala ng cafe ni Danica? Sumusobra na si Kenzo. He can do everything, I know. Pero kapag naalala ko kung paano niya ako tratuhin noong nasa Zamboanga pa kami ay parang ayaw ko maniwala. He changed, I knew it. Sandali lang yun. Siya pa rin ang masamang Kenzong ginawang miserable ang buhay ko. Mas lalo na daragdagan ang galit ko. I can't believe I love him. Ngayon na tila muli kong pinanganak ay nagpupuyos ng galit ko. Dapat tinulak ko siya ng husto na matagpuan niya ako sa Zamboanga. Dapat hindi na muli akong sumama sa kanya. Sana nagbingi-bingihan ako sa lahat ng sinabi niya. I regret it so much. Kinabukasan, sinamahan ako ni Gab sa cafe. And as usual, Danica and Diego are there. Nahiya akong tumingin at ngumiti sa dalawa. Naalala mo ng lahat? Sabi ni Danica sa napakasakit na paraan. Alam ko na sabi ni Gab lahat sa kanila at hindi ko na alam kung paano ko sila kakausapin at haharapin. Ako ang may kasalanan kung bakit sila naharap sa malaking pagsubok ngayon. I am really sorry. Mahinang sabit ko. Tumawa si Danica at agad niya ako niyakap. You will be forever be Isabel for us, she murmured. I'm really sorry. Muling sabit ko sa katumingin kay Diego. Should we call you Malia now? Diego asked. Natigilan ako at hindi nakasagot. Wag muna natin siyang gulatin sa lahat, putol ni Gab. After visiting the cafe, I asked Gab a favor. Gusto kong dumalaw sa puntod ng aking mga magulang mag-isa. Gusto ko silang makausap mag-isa. Ang dami-dami kong isusumbong. I will tell them everything, kahit alam ko hindi naman nila maririnig. I want them to know. At butit pumayag si Gab. Nagtaksi ako patungo sa sementeryo kung saan nakalibing ang mga magulang ko. Nang makita kong libingan nila ay kaagad ako nanghihinang umupo sa damuhan. Hiningi ko noon na sana kunin na lang din ako para magkasama tayo. Pero palagi ko natatakasan ng kamatayan. What should I do? Umiyak na tanong ko habang mahigpit ang hawak sa mga damuhan. Umihip ang malamig na hangin. I cried even more. I suffered a lot. Sumbong ko na tila bata. I want to be at peace. Pero paano? Paano ako mabubuhay na simple at tahimik? Nagawa ko mamuhay na simple at kontento noon sa Zamboanga nang umalis ako sa poder ni Kenzo. Pero sinundan niya ako at naging komplikado na naman ang lahat. Habang iyak ako ng iyak sa harap ng puntod ng mga magulang ko'y bigla akong may naramdaman ng mga presensya. Mabilis akong tumingin sa likuran. I saw some guys who's wearing black tux and they have shades. Seryosong tingin nila sa akin at tuwid na tuwidan tayo. Malia Mercado, inutusan kami ni Don Del Mundo na dalhin ka sa kanya, sabi ng isa. It's like a deja vu. Marahan akong tumayo sa kanagpunas ng luha para maharap sila ng maayos. Don Del Mundo knew that I was alive. Lahat kaya sila naisip na patayin na ako. Sumama ka sa amin, nangangako kami hindi ka namin sasaktan, sabi ng isa pa. Kalmado akong tumango. Ilang sandali pa'y natagpuan ko na lang ang sarili ko na nasa loob ng itim na SUV. Si Don Del Mundo ang tunay na antagonist sa buhay ko. Akala ko, mas magaling siya kay Kenzo, ngunit gagawin niya lahat para sa kanyang kayamanan.
Nakarating kami sa isang napakalaking mansyon. Inahatid ako ng mga bodyguard patungo sa isang opisina. Nang makapasok ako'y kaagad kong nakita si Don Del Mundo. Same old Don Del Mundo. Powerful and ruthless. Malia, paunang sabi niya bago minuwestra ang upuan sa harap ng table niya. Sa akin pero hindi ako umupo. Don Del Mundo, ayaw kong idamay ulit ang sarili ko sa pamilya mo. Diretsong sambit ko na siyang ikinatawa niya na sobrang lakas na tila narinig ko si Satanas doon. Are you thinking that I'm evil now, Malia? Siguro nga pero hindi kasing sama ni Satanas. Masyado kong nagdusat, alam kong lahat. May mata ako sa lahat ng bagay. Alam kong lahat at mas marami pa ang alam ko kaysa sa alam mo. Sabi niya kaya napalunok ako. I can't understand. Nakita niya sa mukha ko na bahagi ako naguluhan kaya muli siyang tumawa at umiling. Inalok kitang pakasalan ng apo ko dahil akala ko babaguhin mo siya. I don't want bastards in my family and Kenzo was a playboy. So I need to control that. Pinaniwala ko kayo sa kasalan na hindi totoo. Pero gusto ko ng magandang babae para kay Kenzo. Gusto ko ng elite para kay Kenzo, sabi niya. Sinamaan ko siya ng tingin. Wala akong pakaalam kay Kenzo. Matapang nasambit ko pero matunog lang siyang ngumisi. You've changed. Dahil ba yan sa pagbabalik ng alaala mo? I did not answer. Masama ko lang siyang tiningnan. Nang umalis ka, bala kong hayaan si Kenzo na pakasalan ng nobyo niya na galing sa malaking pamilya. Pero hindi ko inaasahan na mahanap ka niya. At nang mahanap ka niya na wala ang tagapagmana ko. Hindi ko ba intindihan? Si Theodore at Kenzo lang ang meron ako. At sa kanilang dalawa si Kenzo ang maalam sa negosyo. Sasaluhin niyang mga ari-arian ko pero handa siyang talikuran ng lahat para lang makasama ka. Pero hindi ko naman pinayagan yun, hindi ba? Umalis ka na naman. Nagtiimbagang ako. Wala na po tayong dapat pag-usapan pa. No, Iha. I won't ruin your life again. Tumatanda na ako. Alam ko ang mga nangyari. Alam ko lahat. Alam ko kung saan ka nakatira sa nagdaang buwan. Alam ko kung anong nangyari. Sinabi niya. Kinagat ko ng aking mga ngipin. Ang pera ay gumagana para sa kanya. Hindi ko maisip kung paano ko nagawang mabuhay. Sa ilalim nila noon, akala ko mabait siya. Evil in disguise siya. Alam kong punto mo, Don Del Mundo. Gusto mong layuan ko si Kenzo. I will. Matigas na sambit ko. He laughed. Nang alokin kita ng kasala, hindi ko naisip na pwedeng mahulog sa iyong apo ko. You were so pure, soft and weak. But right now, I can see that you're stronger. I won't thank you, Don Del Mundo. Kung alam mo lahat ay siguradong alam mong mga naranasan ko. I won't thank you because I suffered a lot. I said. He smirks. Alam mo ba kung bakit kita pinadala dito? I want to know. Gusto ko malaman kung ano't bakit. Kung bakit tila kayang iliko lahat ni Kenzo. He said not minding my words. Muli sana ako sasagot pero bumukas ang pinto. Dahan-dahan akong lumingon doon at nang makita ko kaagad ang mga kunot na noon ni Kenzo. What are you doing here? Kaagad na tanong niya at mas bumilis ang paghakbang niya papasok. Tumayo si Don Del Mundo dahil doon. Alo, ano ulit ang ginagawa mo this time? Galit na tanong ni Kenzo. Hindi ko ninintay ang sagot ni Don Del Mundo dahil kaagad na akong umalis ng walang paalam. Kabastusan yon pero masisisi ba nila ako? Tuloy-tuloy akong bumaba sa mansyon na yon habang nakayukom ang kamao. Malia, narinig kong boses ni Kenzo sa likod ko. Tuloy-tuloy lang ako naglakad. I need to get out of this hell. Baby. Kenzo suddenly called in a soft voice. Hindi ko alam pero biglang huminto mga paa ko sa paghakbang at nanginig ng tuluyan ang katawan ko. Sinisigawan ako ng isip ko na tumakbo pero hindi ako makagalaw. Hanggang sa naramdaman kong kamay ni Kenzo sa kamay ko. Please, go home to me now. Kahit nanginginig at nangihinay nagawa ko siyang tingnan ng masama. Nakita kong pagod sa mga mata niya pero hindi ko inalintana yon. Go home to you? I'm sorry pero hindi ako mahinang mali ang kinokontrol mo noon. Hindi na ako magigisunod-sunuran sa'yo. Mahina ngunit puno ng galit na sambit ko. Nakita ko napalunok siya ng mariin. Malia. Sarkastikong natawa ako kaya hindi niya na natapos ang sasabihin niya. Siguro nga bobo ako noon, tanga ako. Bakit kita nasikmura? Bakit ko hinayaang ganunin mo ko? Dumura ako. Mas lalong naging kita ang panghina sa mga mata niya. Itong Kenzo dito mismo si Kenzo nagpahirap sa akin. Pinaiyak niya ako na sobra. Sinaktan niya ako, ininsulto. Malia, ano bang gagawin ko? May hinang tanong niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata. Hindi ko nabasa ang mga mata niya. Ayoko malaman ang nararamdaman niya. Layuan mo ko. Kuha mo.
Hayaan mo na ako pati mga tao sa paligid ko. Nanginginig na sabit ko sa kapahablot na kinuha ang kamay ko sa pagkakahawak niya. Dahil doon bigla siyang napaatras. Umawang din ang mga labi niya na parang may sasabihin pero hindi niya matuloy-tuloy. Malia, tigilan mo ng panggugulo sa buhay ko. I wish I died para hindi na kita nakita. Sabi ko bago tumalikod sa kanya. Mabilis akong tumakbo palabas at doon biglang tumulong mga luha ko na kagad ko namang inalis. Hindi dapat ako umiiyak dahil sa kanya. I already cried enough because of him. Hindi niya deserve ang mga luhang ito. Miss Mercado, inutusan kami ni Don Del Mundo na ihatid ka. Sabi ng bodyguard na humarang sa daanan ko na kanini siyang sumundo din sa akin. No, get out of my way. Matigas na sabi ko pero tila wala siyang naririnig. Akma akong tatakbo ulit pero hinarangan ako ng iba pang mga bodyguards kaya wala na akong nagawa kundi magpahatid sa kanila. Buong pilit kong pinipigilan ang sarili kong umiyak habang nasa loob ng sasakyan. Ayaw ko nang umiyak sa parehong rason. I am so tired being so weak. Pagod na ako na lang palaging lugi at umiiyak. The bodyguards dropped me near the cafe. Tulala ko't parang ayaw ko na sanang bumalik pa kay Gab dahil hindi matatapos ang problema niya. Hanggang nasa poder niya ako. But I have no one. Wala akong matatakbuhan. Dahan-dahan ako naglalakad hanggang sa makabalik ako sa cafe. I saw Gab outside. Nang makita niya ko'y kaagad siyang lumapit sa akin. Bakit ang tagal mo? Saan ka pumunta? Tanong niya. Ayokong sabihin sa kanya kaya umiling na lang ako. Matagal na kasi ako hindi nakadalaw kaya sinulit ko na. I lied. Nang makapasok ako sa cafe ay humingi ako ng patawad kay Danica at tumulong na. Gab and Diego are talking. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanila. Sana may magawa sila. Danica, kamusta ang kumpanya ni Diego? Mahina't matamlay na tanong ko. Ginitaan naman ako ni Danica na malungkot. I don't blame you, Isabel. Malia, I'm sorry. Baka may mga bagay lang talaga na nawawala. She said and I got it. No, dahil sa akin kaya nangyari to. Kakausapin ko si Kenzo. Wala kayong ginagawa kaya hindi dapat ganito. Tutulungan mo ko. Sabi ko pero ngumiti lang siya na malungkot. Bahala na, it is what it is. Baka nga ito lang talagang patutunguhan ng lahat. Sabi niya bago umalis para turuan ng mga tauhan niya. Napahinga ako ng malalim. I am so guilty. Maaga kami nagsara dahil mabilis na ubos ang mga drinks and foods. Akala ko uuwi kami kaagad ni Gab pero bigla itong nag-ayang kumain sa labas. Mag-celebrate tayo dahil bumalik ng mga alaala mo. Sabi niya sabay ngiti ng malapad. Tumango naman si Danica at Diego dahil doon habang ako naman ay panayang iling. Hindi na, sabi ko pero nagpumilit sila kaya sabay kaming apat na pumunta sa isang Japanese restaurant na si Gab mismong pumili. At alam na alam ko na may kamahalan ito. Nangakmang bababa siya ng kotse kaagad ko siyang pinigilan. Gab, mahal dito. Sabi ko pero nginitaan niya lang ako. Kaya ko Malia. Sabi niya bago ako pinagbuksan ng pinto. Wala na akong nagawa pa dahil pumasok na rin si Diego at Danica sa loob. Kaya sumunod na rin ako. Napakaraming kaligayahan ang nararapat sa pamilyang ito. Sus, I miss eating in a high-end restaurant. Sabi ni Danica na may makita kami bakanting table. Napangiti si Diego. Kuripot ka kasi, sabi ni Diego, kaya sumimangot si Danica. Natawa naman ako ng kaunti dahil sa pag-aasara nila. Saka umiling. Kalaunan ay tumingin naman ako kay Gab na nagtatawag ng waiter. Thank you, I said in a very soft way. Hindi ko alam kung sapat ang salita lang. Ngumiti siya at hindi siya sumagot dahil may waiter na lumapit sa table namin. Nag-order kami ng pagkain at ako ay unang kinuhanan ng order kaya na matapos ay nilibot ko na lang ang tingin sa buong restaurant. My teenage self used to dine in this kind of restaurant. Habang tinitinan ko bawat sulok ng restaurant ay dumabang tingin ko sa entrance. Pumasok ang isang pamilyar na sopistikadang babae at sa tabi niya isang napakaseryosong lalaki na nasa late 50s na pero ang ganda pa rin ang itsura niya. Napaupo ka na tuwid. Hindi ko inaasahan na makikita ko ulit ang mga magulang ni Kenzo. Sinundan ko sila ng tingin. They did not notice me, which is good. Tuloy-tuloy lang silang naglakad papasok sa VIP room ng restaurant na ito habang taas nung natila sinasabi sa lahat na nandito na dapat silang respetuhin. Napakurap ako ng tuluyan silang mawala sa paningin ko. Sinong tinitingnan mo? Tanong ni Gab nang mapansin niya ako. Wala, nautal kong sabi bago humigop sa baso ng tubig sa tabi ko. Ilang sandali pa'y muli ako napatingin sa entrance. This time, tumigil na sa pagtibok ang puso ko.
Tila bumagal ang pag-ikot ng mundo habang tinitingnan si Kenzo na seryosong naglalakad papasok. Sunod si Theodore at mga magulang nito. I gasp at alam kong sa lamesa namin na hindi lang akong suminghap, pati si Danica na nakita rin ang pagdating nila. Kuya, i-cancel na lang natin ang order. Lumipat na tayo ng ibang restaurant. Nanginginig na sabi ni Danica. I swallowed hard. Mabilis kong iniwas ang tingin ko kay Kenzo at nilipat ito kay Theodore. At nalaman kong nakita ko ni Theodore. Kagad siya may binulong kay Kenzo kaya napatingin sa akin si Kenzo. Napansin niya na parents ni Theodore kaya napalingon din sila sa akin. Nanginig ako at hindi ko na alam ang gagawin ko. Nakita kong gulat sa mukha ng mami ni Theodore pero kaagad yung nawala at napalitan na maliit na ngiti. Hindi ko napigilang ngumiti pabalik. Gab, alis na tayo. Sa iba na lang tayo. I hear Diego said. Biglang nawala ang tingin ko sa pamilya ni Kenzo at binalik ko sa mga kasama ko. Halatang kinakabahan sa Diego, pati si Danica. Pero si Gab ay seryoso lang na nakatingin sa akin. They won't do anything here. Hindi nila ipapahamak ang pangalan nila. This is a high-end place, Gab said while looking at me. Napalunok naman ako sa kabahagyang lumingon ulit kina Theodore. Nangayon patuloy na naglalakad pero nasa akin ang mga mata. Lumipad ang mata ko kay Kenzo. Nakita kong seryoso lang siya naglalakad. Nakita ko ni Theodore na nakatingin sa kanila kaya bahagya siyang umisi sa katinapikang balikat ni Kenzo at bahagyang hinila papasok sa VIP room. Kinakabahan ako, muling sabi ni Danica. Don't be, let's just eat. Sabi ni Gab at saktong dumating na ang mga order namin. We ate in peace pero hindi ko maiwasang mapasulyap sa VIP door kung saan nandun si Kenzo at ang pamilya niya sa hindi malamang dahilan. Baka curious lang ako. Yung isa naman si Theodore Del Mundo yun hindi ba? At yung parents nila? Curious sa tanong ni Danica habang nakatingin sa akin. Oo, sagot ni Diego kay napatingin sa kanyang asawa. Napakayaman at makapangyarihan, silang pinakamayamang pamilya dito sa Pilipinas hindi ba? Muling tanong ni Danica. Yes, they are. Muling sagot ni Diego. Natigil ang mga tanong na yun ni Danica nang tumikim si Gab. Nag-ibang topic at mabilis din kami natapos. The Del Mundos are still inside the VIP. Kaagad nagaya si Gab na umuwi na sinang-ayunan naman ng mag-asawa. Tahimik lang ako at paminsan-minsang sumasagot hanggang sa makarating sa bahay ni Gab. Malia, kung balak mong bumalik sa Zamboanga, sasamahan kita. Sabi ni Gab nang akmang aakyat na ako sa hagdanan papunta sa kwarto ko. Natigilan ako pero hindi na ako sumagot at tumango na lang bago tumuloy sa itaas. I can't sleep. Hindi ako madalaw-dalaw na antok. Maraming mga bumabagabag sa isipan ko. I stay up all night. At nang magliwanag ay bumangon na lang ako. Pagkarating ko sa ibabay nandun si Gab sa sala, umiinom ng kape at nagbabasa ng dyaryo. Hi, I already cook our breakfast, he said. Bumalik sa isipan ko na wala na pala siyang mga katulong. Dapat hindi ka na lang nagluto. Sana hinintay mo na lang ako. Sabi ko pero ngumisi lang siya tumayo. I can cook. Wait up. May kukunin lang ako sa kwarto ko tapos kakain na tayo. Sabi niya saka siya pumanahik patungo sa itaas. Napatingin naman ako sa dyaryong binabasa niya. Kinuha ko yun dahil sa kuryoso't ang unang bumungad sa akin ay malaking mukha ni Kenzo. Napangiti ako ng mapait habang nakatitig sa picture niya. Kenzo Del Mundo. Sambit ko, mabilis ko lang ibinitawan nang marinig ang mga yabag ni Gab. Let's eat. Dumiretso na rin tayo sa cafe ni Danica pagkatapos. By the way, I am planning to build my own clinic. Ayaw ko ng mga ibang bansa. Maybe I can do that in Zamboanga. What do you think? Natahimik ako at hindi ko alam ang isasagot. Marami pa siyang mga sinabi at tango at ngiti lang nagagawa ko. This is making me frustrated. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Ano nga bang gusto ko? I want to live peacefully. Where? Zamboanga? Nakarating kami sa cafe at tulad ng inaasahan ay nandun na si Diego at si Danica. Kuya and Diego are planning to build a business. Sana maging maayos. Nasabi ni Danica sa akin habang nagbibake kami. Maraming mga naging customer kaya naging abala kami buong maghapon. After lunch, Gab and Diego went somewhere. Naiwan kami ni Danica at medyo humupa ng mga tao kaya nakapagpahinga kami ng bahagya. Close na tayo? Sold out na naman ng mga cookies. Sabi ni Danica kaya sinara na nga namin. Matapos magsara ng cafe, nakatanggap ako ng message mula kay Gab. Nagagabihin siya at kung pwede mauna na ako umuwi. Nagpaalam ako kay Danica dahil doon pero nang makalabas ng cafe hindi ako naghanap ng masasakyan. Naglakad lang ako ng naglakad. Bala ko talagang bumalik sa Zamboanga. Pero may balak si Gab na sumama sa akin. Hindi sa ayaw ko pero dito dapat ang buhay niya. Nagpa siya ako magpahinga na kaunti. I treated myself some sweets habang naglalakad ako.
Tingnan mo kung sino nandito. Natigil ako sa paglalakad ng marinig ang pamilyar na boses na yon. Nang lingunin ko'y nakita ko si Beatrice na nakataas ang kilay. Eyesight, nawalan ka pala ng alaala. Sana hindi na lang bumalik ang mga alaala mo, hindi ba? Inis at pairap na sambit niya kaya akma ko siyang lalampasan na lang pero humarang siya ng daan ko. I have no time for your catfight. Pagod na sabi kong kinatawa niya. Ang lakas ng loob mo sabihin sa akin yan, Malia. I thought you're dead. Why are you doing this? Why do you care? Tanong ko kaya sinamaan niya ako ng tingin. Sabihin na lang natin na mahal kong dating asawa mo. Ay, sorry. It's fake pala. Bumuga ako ng hangin. Di sa'yo na. Pakasalan mo, wala akong pakialam. Sabi ko bago umalis. Hanggang kailan kaya magmamatigas ang puso ni Malia? Mahanap kaya niya sa kanyang puso ang dating pagmamahal na meron siya kay Kenzo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.